Sa layuning mapalakas ang ligtas at responsableng paggamit ng agricultural inputs sa mga malalayo na komunidad, matagumpay na isinagawa ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2, katuwang ang Fertilizer and Pesticide Authority, ang final batch ng Training on Fertilizer and Pesticide Handling and Management for Farmer Leaders noong May 20 to 22, 2026 sa Centro 2, Calayan Island, Cagayan. Dinaluhan ang 3 araw na pagsasanay ng 30 magsasaka at 6 na agricultural extension workers mula sa iba't ibang barangay sa nasabing isla. Layunin ng aktibidad na palawakin ang kaalaman ng mga kalahok hinggil sa tamang paggamit, paghawak at pamamahala ng pataba at pestisidyo upang maiwasan ang panganib sa kalusugan, kapaligiran at produksyon ng pananim. Kilala ang Calayan Island bilang isa sa mga geographically isolated areas sa Region 2 na tinatayang 7 oras ang biyahe sa bangka mula sa mainland Cagayan. Dahil dito, limitado ang pagkakataon ng mga magsasaka at extension workers na makadalo sa mga technical na pagsasanay at capacity building activities. Kaya naman ang ATI-RTC2, katuwang ang mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan ay gumagawa ng pamamaraan upang mailapit sa mga isla at malalayong komunidad ang mga programang nakatuon sa makabagong kaalaman sa agrikultura, lalo na sa panahon ng tumitinding hamon sa produksyon at pagbabago ng klima. Tinalakay sa pagsasanay ang mahalagang paksa kabilang ang mandato at regulatory functions ng FPA, tamang pagrerehistro ng pataba at pestisidyo, paggamit ng biorational pesticides, wastong application techniques, pesticides resistance management, emergency and safety procedures at good agricultural practices o GAP sa produksyon ng palay. Napapanahon din ang aktibidad dahil sa patuloy na pagdami ng kaso ng brown plant hopper infestation sa isla, isang pangunahing peste na nakapipinsala sa produksyon ng palay. Ibinahagi rin ng mga magsasaka na patuloy nilang kinakaharap ang iba pang suliranin tulad ng golden apple snail, weeds, rice blast at tungro disease. Dahil dito, madalas na nagiging pangunahing tugon ng ilang magsasaka ang labis na paggamit ng pestisidyo. Sa pamamagitan ng pagsasanay, binigyang diin ng mga eksperto ang kahalagahan ng tamang pagbasa ng label, pag-alam sa mode of action ng mga pestisidyo, pagkilala sa counterfeit products at wastong disposal ng chemical waste upang maiwasan ang panganib sa tao at kalikasan. Ayon kay Mr. Lino P. Liopis ng Magsidal West Farmers Association, mahalagang maisabuhay ng mga magsasaka ang kanilang mga natutunan sa susunod na cropping season. Nagpayag din ng pasasalamat si Ms. Rosario T. Torado na anyay malaking tulong ang training upang mas maintindihan ng mga magsasaka ang panganib at wastong paggamit ng pesticides. Samantala, nagpahayag naman ang mga kalahok ng hangaring maipasa sa kapwa magsasaka ang kanilang mga bagong kaalaman, habang umaasa rin sa mas marami pang pagsasanay sa livestock production, particular sa swine at cattle raising, bilang bahagi ng pagpapalakas ng diversified at climate resilient farming systems sa Calayan Island. Para sa Balitang ATI2, Lowell Agustin Cabie, Balitang Agri.